Amen po mga kapatid, tayo po ay nagsama-sama muli. Kumusta po kayo mga kapatid? Ngayon po ay araw ng Friday. Happy Preparation Day sa bawat isa. Ngayon po ay January 26, 2024. Ayan, ang bilis po ng panahon. Good morning po and good afternoon, good evening. Saan man po tayo naroon sa ating kinaroroonan. Nawa ang biyaya at patnubay ng Panginoon ay sa ating lahat. And welcome po muli dito sa mga aral ng katotohanan ministry. And praise the Lord sa panibagong buhay at kalakasan na patuloy nating natatamasa upang tayo ay patuloy na magpuri, mag-aral at magpalakasan ng salita ng Diyos. And marami pong salamat sa inyong mga kapatid, sa inyong walang sawang paglalaan ng oras. Bagamat tayo malalayo at mga busy, ay tayo po ay patuloy na nag-aaral at naglalaan ng oras. Maraming pong salamat sa inyong mga kapatid. Okay po, ang atin pong programa sa umagang ito ay pangungunahan po tayo ng opening prayer mula po sa Middle East kay Brother Lorenzo. Na atin pong music offering manggagaling naman po sa Amerika mula po kay Sister Ampi. And ang atin pong speaker ang palagi pong nangunguna sa atin na si Brother Ray Vida. And tayo po ay mayroong picture taking and meron po tayong question and answer. Kung meron po kayong mga katanungan ng mga nakaraan, ay pwede po tayong magtanong po uli ngayon kahit out of topic, kahit ano po pwede po tayong magtanong. And sharing po kayo. And ang ating pong mga prayer request, kanina nakuha ko po, ako na lang po magta-type mamaya para sama-samang mabasa ni Brother Ray sa closing prayer. Ayan, kung meron po kayong pahabol, pakichat na lang po sa ating chat box. Ayun po mga kapatid, tayo po ay mag-umpisa na. Ibibigay ko na po sa inyo ang panahon, Brother Lorenzo, para sa ating opening prayer. Let's pray. Let us bow down our heads for prayer. Dakila po at nagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan na tahanan sa taasan ng mga langit. Muli kami ay nagtataas ng mataas na papuri at pasasalamat sa iyo, O Diyos, sa magandang umagang kaloob sa amin. Muli ay ginising mo kami sa araw na ito na taglay ang buhay at ang aming kalakasan. Ang aming makalusugan ay yung pinagkaloob na muli. Amang banal, kami ay muling lumalapit sa iyo sa pagkakataong ito na aming dalangin sa aming pag-aaral na aming gagawin ay samahan mo po kami ng iyong banal na espiritu. O po ay may pangako na isa o dalawa o tatlong taon nag-uusap sa iyong pangalan. Ikaw ay aming nasa kalagitnaan. Kaya sa pagkakataong ito, Ama, inaanyayahan po namin ang iyong banal na espiritu na siyang lumuhub sa bawat isa, ang aming pag-aaralan, ang aming mga malalaman, ay matalim ng malalim sa aming puso at isipan. At ito ay magamit namin sa pang-araw-araw na kabuhayan bilang isang Kristiyano o iyong mga lingkod. Aming nilalapit, Ama, ang aming tagapagsalita na si Brother Ray. Kami ay dumadalangin, nawa ay puspusin mo siya ng iyong Espiritong Banal na ang kanyang mga sasabihin, ang aming mga maririnig ay buhat sa iyo dyan sa kataas-taasan ng mga langit. Na siya magiging pagkain ng aming espiritual na kaluluwa, na siyang magpapalakas ng aming pananampalataya at pag-ibig sa iyo. Buksan mo po, Ama, ang kanyang bibig, ang kapangyarihan ng langit, ng banal na espiritu ang mahayag. At ganoon din, Ama, sa lahat ng mga participant na gaganap, mga awit, mga magtatanong, ginawa ang pangunahan ng iyong banal na espiritu. Amen. Upang ang aming pagsamba ay maging kaaya-aya sa iyong banal na harapan. Nihingi din po namin ng kapatawaran ang amin naging mga pagkukulang at mga pagkakasala upang ang amin nawang pagsambang ito sa iyong banal na harapan, sa aming mga pag-aaralan,
ay maging katanggap-tanggap sa iyo dyan sa langit na bayan. Salamat po ng marami-marami, Ama, sa katugunang ipinagkaloob mo at dinilig ang aming mga kahiling at dalangin. Lahat ng ito ay aming inihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen po. Amen. Amen po. Maraming pong salamat, Brother Lorenzo, sa ating opening prayer. And ngayon po tayo po ay makakarinig ng special music mula po kay Sister Ampi. On God's holy word, I challenge you to give to the Lord your life anew. My friend, make your choice, He'll wait for you. For this is the moment of truth. Now walk with God, and He will be your dearest friend. Wherever you go, in everything you do. And may your life reflect His love to everyone. Now walk with God, and He will walk with you. Now walk with God, and He will be your dearest friend. Wherever you go, in everything you do. And may your life reflect His love to everyone. Now walk with God. Now walk with God. Now walk with God. Now walk with God, and He will rule with you. Amen po sa napakagandang awitin, Sister Ampi. Praise the Lord, and sobrang thank you dahil hindi ka tumatanggi kahit bigla-bigla kitang pinapakanta. Kaya amen, praise the Lord. Lagi ang ating pinakaabangan na walang iba, si Brother Ray Bida. Maraming salamat, Sister Langging. At kayo pong lahat mga kapatid ay anumang oras ang inyong kinalalagyan ay binabati ko po kayo at kayo po naway nasa mabuting kalagayan lahat. Maraming salamat, Brother Lorenzo, sa iyong panalangin. Maraming salamat, Sister Ampi, sa napakagandang himig ng iyong special song para sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa oras na ito, marahil magtataka kayo, ang topic natin ay may kinalaman po sa huling 7 salot na ibubuhos ng ating Panginoon. At hindi po nawawala yung ating 28 fundamental belief. Bali, sinet up namin na ang gagawin po natin starting next week, yung ating Monday ay 28 fundamental ang ating topic. Maganda po, ang tatopic po natin sa Monday ay yung nature of man. Yung likas po ng tao. Kung paano nilikha ng Diyos ang tao at ano ang kalagayan ng tao. Every Wednesday naman, ang topic natin about revelation. Pagdating naman ng Friday ay balik na naman tayo sa 28 fundamental.
Kaya sa araw na ito ay sisimulan ko ang ating pag-aaral mula po sa Revelation 16. Ito po'y may kinalaman sa huling 7 salot. Alam niyo mga kapatid, ang paksang ito ay bihira ito matouch ng maraming mga ngaral. Kakaiba po ito, no, sapagkat itong 7 salot na ito ay napakahalagang mapag-aralan, mapakinggan po natin, at natural samantalang pinag-aaralan natin ito. Dumarating po tayo sa oras at punto na tayo po'y nagbubulay-bulay sa ating sarili. Kung tayo ay makaliligtas ba tayo sa salot na ito na ibibigay ng ating Panginoon? Ano magiging sitwasyon ng sanlibutan sa mga huling araw na iyon kapag ibinuhos na ang huling 7 salot? Mga kapatid, marami pa tayong pagdadaanan sa panahon po natin ngayon. At nakikita rin naman natin, nasasabi nga natin, uy, salamat sapagkat malapit nang dumating ang Panginoon. Halos lahat tayo, no, mga Adventista, wala tayong bukang bibig, ang Panginoon malapit nang dumating. Opo, totoo naman po yun, ang Panginoon ay malapit nang dumating. Samantalang papalapit na rin ang pagparito ng Panginoon. Dapat natin paghandaan din naman yung ating buhay sapagkat hindi ho natin hawak ang ating buhay sa malapit na pagparito ng Panginoon samantalang lumalakad ng panahon. Baka naman tayo ay dumating sa punto na pagpapahingahin ng Panginoon. Mabuti na yun bago tayo mamahinga sa lupang ito at bago dumating ang ating Panginoon na tayo naman po kahit papano'y nakapaghanda tayo ng ating mga sarili para ihanda natin ang ating sarili sa pagsalubong sa ating Panginoon. Pakinggan ninyo sa isang talata po ng 13:8 ng aklat ng Apokalipsis. Sa ating mga nabubuhay ngayon at nalalaman nating malapit nang dumating ang Panginoon, may panawagan ng ating Panginoon at babala, this is a big warning, para sa ating mga nabubuhay sa mga huling araw na ito. Pakinggan natin sa Kapitulo 13, versikulo 8. Itong babasahin natin ay presentation ng ating Panginoon, some information tungkol sa paglitaw ng Antikristo. At yung paglitaw ng one world government, one world religion, ay narito na po lahat. Narito na, no? At ang ating Panginoon sa pakikipagkaisa ng tao sa tinatawag nating Antikristo, sa isang sistemang lumalaban sa sistema ng Diyos ay binibigyan po tayo ng babala. Ang wika ay ganito. At ang lahat na nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa Kanya. Tingnan po ninyo yung announcement na yan. Present, progressive. Present, magsisisamba. Pag sinabing magsisisamba sa Tagalog, ito po'y present progressive, ibig sabihin nagpapatuloy at magpapatuloy pa. Magsisisamba sa Kanya na ang kani-kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. Versikulo 9, ito na ang panawagan ng Panginoon sa ating lahat. Kung ang sino man ay may pakinig, ay makinig. Kung ang sino man ay sa pagkabihag, paroroon siya. Kung ang sino man ay papatay sa tabak, ay dapat siyang mamatay sa tabak. Narito ang pagtsatsaga, ang pananampalataya ng mga banal. Ito po yung pinakikita ng ating Panginoon ang contrast ng dalawang grupo na mananampalataya. Ang iba ay patungo sa kamatayan, patungo sa pag-uusig, at ang isa naman ay babala ng Panginoon sa mga taong sumasamba doon sa hayop. Mga kapatid, kung kayo po kung ibabato ko sa inyo yung tanong kung ako magtatanong sa inyo pong pag-aaral, sa inyong pagkaalam, ang tanong paano natin malalaman na ang salot ng Diyos, yung unang salot, ay dumating na? Kaya ako tinatanong ito sapagkat marami mga ngaral na nagsasabing isa-isa nang dumarating ang salot ng Diyos.
Kaya nga ang tanong ko sa inyo, baka dumating sa inyo yung paliwanag na yon at paniniwalang yon bago man lang dumating sa inyo. Tanungin natin sa ating sarili, ano ang tinuturo ng Biblia? Paano natin malalaman na ang salot at ang unang salot ng Diyos ay dumating na? Sa panong pamamaraan? Alam po ninyo kung ano? Malalaman nating dumating ang salot kapag ang unang salot ay ibinuhos na ng ating Panginoong Kristo. Ang unang salot po ay tinatawag nating worldwide pestilence, pambuong sanlibutan. Puntahan natin ngayon mga kapatid, iisa-isahin natin ang huling 7 salot na ito na itinuro ng ating Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, bago lumabas sa pagkaalipin ang bayang Israel, sa bayang Ehipto, bago sila lumabas, ang Panginoon ay naghatid ng 9 na salot sa Egypt. Tingnan natin ang senaryo. Bago ibuhos ng Panginoon, isa-isa ang 9 na salot sa Egypt. Kasi ito may similarity ito sa panahon nating Kristiyano. Ang Panginoon ay nag-utos na ang wika nila, magpatay kayo ng kordero, sheep, magpatay kayo. At yung hayop na inyong papatayin na tupa, yung kanyang dugo ay ipapahid ninyo sa inyong haligi ng pintuan. At yung laman niyan ay kakainin ninyo sa buong maghapon. Kung hindi nyo kayang maubos, tawagin nyo kapitbahay nyo, magsalo kayo, paghatian ninyo. Pero yung dugo nun, ipapahid nyo lahat sa pintuan ng inyong haligi, sapagkat sa gabi ay bababa ang anghel, lahat ng pintuang bahay na walang bahid ng dugo ng kordero, papasok ang anghel doon, lahat ng panganay, hayop o tao ay pupuksain ng anghel. Kaya ginawa ng mga Hudyo, naglagay sila ngayon ng dugo sa pintuan. Ano relevant nito sa panahon natin? Yung the blood of the sheep, it is a symbol of the blood of Jesus Christ. Ibig sabihin noon, tinatanggap mo ang dugo ng ating Panginoon. Through the blood of Jesus Christ, sa dugo ni Kristo, tayong lahat ay nalilinis sa kasalanan. Yun ang ginamit ng Panginoon, pantubos sa kasalanan. Kaya ibig sabihin lamang nung Old Testament time na meron dugo ang pintuang haligi nila, nagpapakita na yung tahanan na yon ay sumampalataya, kaya ibinahid yung dugo, tinatanggap nila yung tinatawag na kordero ng Diyos. Alright. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, kailangan din natin na tayo'y mahugasan ng dugo ni Kristo. Ipaliwanag ko lang sa inyo yan, bago tayo dumating sa salot. Sapagkat alinmang sambahayan, alinmang mga tao na hindi napasamang nahugasan ng dugo ni Kristo ay tatanggap ng salot ng Diyos sa huling araw. Pakinggan natin ang unang 1, the first letter of John, chapter 1, verse 7. Pakinggan po ninyo. Ganito ang sinasabi sa sulat ni Juan. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. We are united, pero tayo pakikisama sa isa't isa. Kaya nagkakaisa tayo. Ito na yung mga nagkakaisa kay Kristo. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So yun po ang simbolo nun. Bago ibinuhos ng Diyos ang 9 na salot sa Egyptian, ay dumaan sa proseso muna ng sakripisyo ng kordero, at ang dugo ng kordero ay mahalagang ipahid sa pintuang daan ng isang taong nagsakripisyo sa kordero. Alinmang walang dugo
ay papasok ang anghel. Pero pag may bahid ng dugo, lalampasan ka ng anghel. Walang magagalaw sa iyo. Ang tawag po ron ay Passover. Tinawag itong Paskwa. Kaya meron tinatawag na kapistahan ng Paskwa ng mga Hudyo na ginaganap noon. Tingnan ninyo senaryo. Nung si Kristo'y hiduli o bago hulihin ng mga Romano, yun po ay panahon ng Paskwa, panahon ng paghahandog ng kordero ng Diyos. Kaya ang sabi ni Kristo, nung gabing yon na ipinagkanulo siya ni Judas, sabi ni Kristo, narito ang kordero ng Diyos ay inihahandog na. Ibig sabihin nun, nagpapasimula na sapagkat yung Passover, ito'y tumuturo sa Kristong darating na siya ang gaganap ng sacrifice. So mahalaga ang dugo ngayon ni Kristo para sa ating mga Kristiyano. Kung wala tayong dugo ni Kristo, hindi tayo mahuhugasan, ibig sabihin, nananatili tayo sa kasalanan. At yung mga nananatili sa kasalanan, hindi nila tinatanggap, hindi nila binibigyan ng kahalagahan ang dugo ni Kristo na tumubos ng ating kasalanan. Alright, tignan na natin. Ano ang unang salot na binababala sa atin, mga kapatid, na darating sa sanlibutan ito? Pakinggan natin ang Book of Revelation chapter 16. Tignan natin ang relevant nito doon sa Old Testament na salot din ito, parehong-pareho. Ibinuhos din ito sa panahon ni Moises sa mga Egyptian. Alright, tignan natin. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa santuaryo. Take note, may sanctuary sa itaas ng langit. Yung ibang mga Adventist na lumabas na sa Adventism, kanilang sinisigaw, wala daw sanctuary sa langit. Dito sila nagkamali. Dito pala sa langit ay meron palang original sanctuary doon sa itaas ng langit. At doon sa loob ng sanctuary yun ay may sumisigaw ng malakas na tinig. Pakinggan natin kung sino yan. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa langit na nagsasabi sa 7 anghel. Ibig sabihin, yung nasa loob ng santuaryo na sumisigaw ng malakas na tinig, nag-uutos doon sa 7 anghel. Ibig sabihin, may kapangyarihan siya sa 7 anghel. Kaya nga nauutusan niya. Ang sabi niya sa utos niya sa 7 anghel, na nagsasabi sa 7 anghel, humayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok. Ibig sabihin, 7 galit o 7 salot ng kagalitan ng Diyos sa lupa. No, ibubuhos to, 7 ito, ibubuhos sa lupa. Tignan natin ang unang salot. Ito na. At humayo ang una. Yung unang anghel, humayo, bumaba sa lupa. At ibinuhos ang kanyang mangkok o yung galit ng Diyos sa lupa. Galit ng Diyos yan. At naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na iyon at nangagsisamba sa kaniyang larawan. Tignan po natin yan. Ang sabi ito, sugat na mabigat. Alam niyo mga kapatid, itong unang salot na ito, malalaman natin, sarado na ang pintuan ng awa. Dumating na ang salot ng Diyos sa pamamagitan ng first plague. Ito po ay sore, sugat na na ito'y sugat na nagnanana. Ito'y sugat na malalang sugat na walang kagalingan. Kaya nga ang sabi rito, naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na iyon. Mga kapatid, itong first plague na sinasabi ko, malalaman natin ito'y dumating na
sapagkat yung unang salot na sugat na mabigat, ito po ay worldwide, pambuong sanlibutan ito. Wala po itong kagalingan. Dito muna tayo sa unang salot. Ano ba itsura nito? Ayan. Paano ba nilarawan ng Biblia? Anong klaseng sugat ito na mabigat, na walang kagalingan? Alright. Backward tayo. Puntahan natin itong salot ding ito na ibinuho sa Egypt. Buksan natin ang Exodus chapter 9 verse 8. Tignan ho natin anong klaseng sugat yan. Punta natin ang Exodus chapter 9. Pagkatapos puntahan natin verse 8. Ang sabi ng Panginoon kay Moises ay ganito. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, dumakot kayo ng isang dakot na abo sa horno, yung pinagsisigaan, mga abo. At isaboy ni Moises sa himpapawid sa paningin ni Paraon. Ihagis, ikalat. At magiging durog na alabok sa buong lupain ng Ehipto at magiging bukol na nakdakin sa tao. Ito ho yun. Ito na yun. At sa hayop, pati hayop tinamaan nung panahon na yun. Pero itong salot sa huling araw na ito, ang tatamaan dito, tao, hindi kasama hayop. Pero sa panahon ni Moises, pati hayop tinamaan ng mga bukol na sugat na nagnanakin. Ibig sabihin parang infected, merong nana, sabi rito. At sa hayop, sa buong lupain ng Ehipto. At sila'y kumuha ng abo at hurno at tumayo sa harapan ni Paraon at isinaboy ni Moises sa himpapawid at naging bukol na naknakin sa tao at sa hayop at ang mga mahiko. Ito, tignan ninyo ho. Ito, mga magician ito, mga makapangyarihan to, kasangkapan ito ni Satanas itong mga mahikong ito Pinatawag ni Paraon at ang mga mahiko ay hindi makatayo sa harap ni Moises dahil sa mga bukol. Ibig sabihin, pati yung mga magician ay tinamaan din ng bukol sapagkat nagkabukol ang mga mahiko at ang mga Ehipsyo. At pinagmatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon at hindi niya dininig sila gaya ng sinalita ng Panginoon kay Moises. Tignan natin. Ito palang sugat na ito, walang kagalingan, mga kapatid. Tignan ho natin, yung mga magician, nakaagawa sila ng magic Nakapagpapagaling sila. Meron sila mga faith healer, yun ang pinakaduktong nila. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang ibig sabihin lamang nito, yung salot na ibibigay ng Panginoon, ito'y bukol, ito'y sugat na hindi gumagaling. Ito'y malalim na sugat sa katawan ng tao. Mga kapatid, kahit ang mga doktor na dalubhasa, mga sayantipiko na magagaling sa ibabaw ng lupa, hindi nila kayang mapagaling ang mga bukol na ito na tatama na siyang unang salot na ibubuhos ng ating Panginoon sa mundong ito. Lalong-lalo na sa mga taong sumamba sa hayop na tinatawag nating Antichrist. Alright, so nakita po natin, mga kapatid, pag tayo'y tinamaan ng unang salot, lumalabas, mga kapatid, hindi ka na ligtas. Wala na yung salvation sa iyo. Bakit? Sarado, yung panahon na ibinaksak ang unang salot, mga kapatid, sarado na pintuan ng awa. Kaya yung mga tinabaan ng salot, katulad ni Paraon, Sister Langging, nung tinamaan ng salot, lalong pinatigas yung puso nila. Ibig sabihin, hindi sila nagsisi. Walang pagsisisi. No more repentance. No more remorse. Ika nga Wala nang pagsisisi sila. Hindi lang naramdaman. Galit nga yung nararamdaman nila. Bakit? Sapagkat yung sugat na tinanggap nila mula sa salot ng Diyos, yun ang nagpapahirap sa tao na walang kagalingan. Kaya ang sabi po ng Biblia, lalo nilang pupusugin, kakalabanin lalo nila ang Diyos. Wala na. Wala nang pag-asa sila. Sapagkat sa oras na yun,
Kahit man sila'y tumawag sa Diyos, wala na rin ho. Bakit? Sarado na ang pintuan ng awa sa kanila. At ang Espiritu Santo, wala na ho sa kanila. Ang Espiritu Santo, mananatili na lang dun sa mga taong hindi tinamaan ng salot. Ito yung mga taong na pinorotektahan ng Diyos. Ito yung mga taong sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, ito ang dapat nating paghandaan. Pakinggan natin sa isang talata po ng Lucas. Gusto kong buksan itong aklat ng Lucas Kapitulo 20. Tignan natin. Sa aklat ni Lucas, ito'y madalas kong gamitin itong talatang ito, paala-ala sa atin. Sa versikulo 23. Tignan natin sa 23. Tignan natin. Lucas sa Kapitulo 20. Tignan natin kung anong magandang sa salin ng Biblia ko. Tignan natin kung ano yung 13 pala yan. 13. Ito, 13:23. Sa 13:23, 13:23, ito magandang verse ito. Magandang salin ito. Sa verse 23, tinanong sila ng mga alagad ang ating Panginoong Jesucristo. Ito na yung preparation natin. Ito na yung paghahanda. At may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? Tinatanong. Yung mga tao rito sa labas, mga kapatid, Sister Joy, yung mga tao, hindi nila tinatanong ito, pag ako ba namatay, may future pa ba ako sa kabila ng kamatayan? Hindi inisip ng tao, ano kaya mangyayari sa mundong ito, darating na panahon? Meron kayang Diyos na babalik, na darating, bagamat alam din ng mga Katoliko na merong Kristong babalik, di ba? Ina-announce yan O, dumating nawa ang kaharian mo, sundin ang loob mo kung paano sa langit, gayon sa lupa, di ba? Yung Our Father, o dinadalangin natin. Ang tanong, tinatanong ba ng mga tao sa lupa na ako ba'y maliligtas? Mabuti nga itong taong to concern sa Panginoon Bakit? Tinanong niya sa Panginoong Jesucristo, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? Ano sagot ni Kristo? Magpilit kayong pagsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Kinalintulad ng Panginoon ang pagpasok sa kaligtasan ng tao ay pintuang makipot. Ibig sabihin, mahirap pasukin. Alam naman ninyo ang tao, gusto ng tao walang hirap, di ba? Gusto nila madali lahat ang bagay Pati nga doon sa dito lang ako sa Maynila sa sakayan dito, Sister Joy, pila tao. Punta ka sa umaga, kita mo pila sa jeep, pila sa bus, lahat puro pila rito. Haba ng pila yung iba naiinip na Ganun po mga kapatid, Kaya ang sabi, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos, ang pagpasok sa kaligtasan ay pagpasok sa inalintulad sa makipot na pintuan. Sapagkat sabi ni Kristo, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Ito na ang final. Ito na pagkahandaan natin, bawat isa sa atin. Ito paghahandaan, 13:25. Kung makatindig na ang puno ng sambahayan, ang puno ng sambahayan ay si Kristo. At mailapat na ang pinto, gumamit na naman ng pinto ang ating Panginoon. May pintuan sa langit Ito'y simbolo. At mailapat na ang pinto at magpasimula kayong mga sitayo sa labas at mga tuktok sa pintuan na magsasabi, Panginoon, buksan mo kami. At siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga-saan. Ito na yung tinatawag nating doktrina, isa sa mga doktrina ng Seventh-day Adventist, yung tinatawag nating the close of probation. Yung pagsasarado ng pagbibigay ng kaligtasan ng Diyos sa tao. Darating ang panahon, bago ibuhos ang unang salot, tatapusin muna ni Kristo
mga kapatid, Sister Geraldine, yung kanyang pamamagitan sa Diyos at sa tao. Kapag tinapos na ni Kristo yan, sisigaw ngayon ang Panginoon doon sa santuaryo na nabasa natin sa 16:1, at narinig ko ang malakas na tinig at siya'y nag-utos doon sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok kagalitan ng Diyos, na ang sabi, ibuhos nyo sa lupa ang mangkok o yung kagalitan ng Diyos. At ang unang anghel ay humayo sa lupa at ibinuhos niya ang unang mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. Ano ibig sabihin nun? Tapos na yung pamamagitan ni Kristo. Sarado na ang pintuan ng langit sa mga taong inabot na hindi nagsisi. Mga taong hindi nagbalik loob sa Diyos. Ito ngayon yung mga taong inabot ng pagsasarado ng pintuan ng awa ng Diyos. Sa bandang huli, tatawag sila, sabi ng Panginoon, no more second chance. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Kaya sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, bago tayo magtapos sa paksang ito, kaya ang Panginoon ngayon ay nananawagan sa lahat ng tao. Tayong lahat ay magbalik loob na sa Panginoon. Ika nga tapusin na ang lahat. Sabi ng Panginoon, magbalik loob na kayo. Tapusin na ang lahat ng mga naging karanasan sa mga nakaraan. Ang sabi ganito, sa Kapitulo 17 ng Aklat ng Mga Gawa, ito na yung huling panawagan ng Diyos. Sa Kapitulo 17, versikulo 30 at 31, napakagandang panawagan ito ng Diyos sa lahat ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Yes, sabihin, tinatapos na ng Diyos yung kahangalan natin sa mundong ito. Na dapat ngayon ipinag-uutos niya, may utos ang Diyos, sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Ito na yung last call ng Panginoon. Kumbaga sa pinaka-last last na alas na ito, no? Last call, repent, magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Bakit? Verse 31. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan. Huhukuman ng mundo. Kaya bago dumating yung paghuhukom na yon, pinagsisisi muna ng Diyos ang tao. Pag dumating na yung pagsasarado ng pintuan ng awa, inabot yung mga taong hindi nakapagsisi, nagpatuloy sa sanlibutang ito. Kahabag-habag sila. Bakit? Haharap tayong lahat sa hukuman ang lahat ng tao sa sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, si Kristo, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhay niya mag-uli sa mga patay. So mga kapatid, ito ang mensaheng dinadala ng Seventh-day Adventist worldwide na tinatawagan ng lahat ng tao na manumbalik na sa Diyos, maglingkod, sapagkat ibubuhos ng Diyos ang huling 7 salot. Kailan yan? Hindi po natin alam. Kailan magsasarado pintuan ng awa? Lalong hindi natin alam. Kailan tayo mamamatay? Hindi rin natin alam. Kaya yung mga bagay na hindi natin alam, yan ang pinaghahanda. Diyan tayo pinaghahanda ng ating Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral ngayon. Amen. Amen po, Brother Ray, sa napakagandang pagpapaliwanag ng ating pag-aaral. Amen. Thank you po. And tayo po muna, dadako po muna tayo sa ating picture taking. And tayo po ay babalik sa ating question and answer. Ayan. Tayo po muna ay mag-picturean. Si Brother Sherwin, good morning. Di kita nabati kanina, Brother Sherwin. Good morning. And si Gani Rose, good afternoon dyan sa Cebu. Ayan. Aisa, open ka ng cam para may picture tayo. Okay. 1. Sister Princess, himala, wala kang cam. Ayan. 1. Dahil lang 2.
Dali lang. Kasi yung camera ni Sister Geraldine medyo gumagalaw-galaw. 1, 2, and 3. Lang. And tayo po ay babalik na sa ating napakagandang pag-aaral po. Meron po akong nabasang katanungan agad ni Brother Sherwin. Basahin ko po. Ano po, Ano na yan? Hindi ko makita. Ate Joy, hindi ko makita. Ano nabasa mo? Kanina nabasa ko eh. Ay, ito na. Kuya, bakit po naging 9? Hindi po 10 na salot. Brother. Oo. Okay po. Yung siyam ay para lamang yun sa panahon ng Ehipto nung sila'y palayain mula sa pagkaalipin ng bayang Israel. Pero sa panahon po natin ngayon, 7 na lang ang ibibigay ng Panginoon pero napakalupit po. Biruin mo pero may similarity pa rin yung 7 yan doon sa siyam na salot na ibinigay ng Panginoon except doon sa 2. Yung isang salot doon na wala na ibibigay sa 7 salot ay yung mga kumakain ng mga ano ba tawag doon sa mga bukid? Mga balang ba yun? Ang tawag doon, Balang. Tsaka yung langaw. Umulan ng langaw sa Ehipto. Nagdilim At talagang umulan ng napakaraming langaw talaga. Napuno talaga ang Ehipto noon. Hindi nila alam kung ano gagawin nila. At saka yung kumakain ng mga palay. So yun lang ang nawala, yung 2 yun. Pero yung 7 ron sa siyam, ay yun din po ang ibubuhos ng Panginoon sa ibabaw po ng lupa sa 7 salot na yan. Amen. Thank you po sa napakagandang katanungan and kasagutan. Ayan. Sino pong gustong magtaas ng kamay? Brother Ray, hindi pa po ba nag-start ang salot po sa panahon natin ngayon? Wala pa. Hindi pa ibinubuhos ng Panginoon ang 7 salot na yan, Sapagkat kapag ibinuhos na ang huling 7 salot, ibig sabihin kumpleto na. Sarado na ang pintuan ng awa. Yung tinatawag nating close of probation. Tapos na ang pamamagitan ni Kristo ron. Tapos na yung gawaing pangangaral ng Ebanghelyo sa panahon na yon na ipangaral na. At yun ay malalaman natin na yung salot na yan o yung mga bukol na sugat, pumuputok yan mga sugat na yan na hindi gumagaling. Yan po'y worldwide. Hindi po yan local. Yan po'y pambuong sanlibutan sa lahat ng mga tao na sumamba sa hayop. Yun po. Hello, Brother Ray. Amen. Opo. Thank Brother you po. Lorenzo. May tatanong po ako. Pero bago po ako magtanong, lang ako ng paalala lang sa bawat isa sa mga kapatid, maging sa akin man. Opo. Talagang malapit na ang pagpabalik ng Panginoon. Kung ngayon, kung bawat may mga iba na nag-iisip na umalis pa sa pananampalataya, huwag na po. Dahil napakahirap po ng abutin na salot na yan. At isa pa pong sasabihin ko ay paano po yung, di ba po ang palatandaan daw sabi, bago dumating yung salot, makikita muna natin yung implementation of the Sunday law. Enforcement of Sunday law. Tama po ba yun, Brother Ray, na Opo. pagdadaw po close of probation na yun? Opo. Yung pagsasarado ng close of probation, hindi po natin alam kung kailan magaganap yun. But the signs, yung paglitaw ng sa power muli ng Antichrist, at yung pagsasanib ng mga bansa sa isang sistemang ipatutupad ng Antichrist, ay continuous po yun, magpapatuloy yun. At dilitaw muna po yan talaga. Yung sinasabi ninyong yung hayop na yan, bago ibuhos ang huling 7 salot. Mangyari, ang
ang hayop po ay patuloy po na nag-i-introduce ng kanyang system, political power, religious power, o ang kanyang mga target ay yung mga leaders ng mga churches, leaders of the state. Yan po pinupuntahan ng Papa sa Roma. Ano? At siya naman ay suportado ng Estados Unidos, ng presidente, ng kongreso, ng mga senador, lahat ng mga politiko sumusuporta po sa kanya yan. Mababasa niyo yan sa 17:2 ng aklat ng Apokalipsis. At ang mga hari sa lupa at ang mga nananaan sa lupa ay sumamba sa hayop. Alright, yung mai-implement muna yung tinatawag nating enforcement of Sunday law. Actually, yung Sunday law ay matagal na pong napirmahan niya. Hindi pa tayo tao, may Sunday law na eh. Kaya lang, hindi pa ini-enforce, hindi pa sa pilitan. Ano? Ibig sabihin ng Sunday law, ito'y pinirmahan at inaccept ng mga bansa. Kaya yung Sunday na yan ay legal holiday sa mga bansang nangingilin ng araw po ng linggo. Bakit? Batas na po yan eh. Magig sa Pilipinas, batas na po yung Sunday na yan. Kaya every Sunday is a holiday, walang pasok, sarado lahat ng establishment. Bakit? Kasi batas na po yan. At yan po ang sinusunod ng maraming mga tao ngayon, Sunday keeping. Ang inaantay natin, tama yung sinabi ni Brother Lorenzo, pag dumating na yung enforcement, talagang lahat ng tao kinakailangan sumunod sa alituntunin ng araw ng linggo, pero araw ng Sabado may pasok. Kaya lahat ng mga nangingilin ng Sabado, sa ayaw at sa gusto mo, papasok ka. Kung gusto mo mag-survive, pumasok ka. Ngayon, kung hindi ka papasok, aalisin ka sa trabaho mo. Which is which ang pipiliin mo? Alin sa dalawa? Pero alalahanin natin, God will provide. No? Ang Panginoon ang bahala. Kaya nga marami pong mga naging experience sa Biblia, ang mga propeta nung unang panahon, ginipit sila, pero nang hawak sila sa Panginoon at ang Panginoon di sila pinabayaan. So yun po. Isa pa po, Brother Roy. Ang Adventist lang po ang ganitong may pag-aaral, di po ba? Mabalag po tayo mga Seventh-day Adventist, tayo po ang may pag-aaral ng ganito o meron pa po ng ibang sekta na nag-aaral ng ganito? Actually, meron po mga naunang mananampalataya na mas nauna pa sa paniniwalang ito eh. Walang iba kundi ang mga first century church na pinangunahan ng mga apostol. Ang Seventh-day Adventist, inadapt lang natin itong aral ng mga apostol, in-apply natin sa ating religion as Seventh-day Adventist. No? Tayo po yung tayo po yung remnant na nagpatuloy ng mga aral na sinimulan ng mga early churches, Christian nung una, at ng mga apostles. Opo. Dahil tayo ngayon remnant. Tayo mapalad tayo dahil tayo remnant. Remnant. Nalabi. Nagpatuloy lang tayo, pinagpatuloy natin yung aral nila. Okay po. Sige, salamat po. Okay. Amen. Thank you po, Brother Lorenzo. And meron pa po bang katanungan? Magtanong po kayo, mga kapatid. Ayan. Sige. Ayan, si Sister Princess. Sige. Kala ko hindi mo ako nakikita kaya tinaas ko. Sorry, hindi ko nakita. Okay. Babasahin ko to, Kuya Ray, tapos bigyan Yes. mo ako ng patikas. Dito po Sige. sa binasa nyo kanina, sa Lucas 13 verse 25. Kapag tumayo taan na ang may-ari ng bahay at nasira at ang pinto ay nagsimula kayong tumayo sa labas at tutuktok sa pintuan na magsasabi, Panginoon, pagbuksan mo kami, at siya'y sasagot sa inyo, hindi ko alam kung saan kayo nanggaling. Yun, Kuya Ring. Bawat isa sa atin dito, Kuya, na nagsasalita ng salita ng Panginoon, tumutulong po tayo, ginagawa natin yung mga bagay na ginawa ng Panginoon. Ngunit pagdating pala ng Panginoon, sasabihin niya sa atin, hindi niya tayo kilala. Kaya paano yun, Kuya, na kunwari ako, Kuya, kayo, ako, na lagi tayong nag-share ng words of God, tumutulong tayo lang. Ngunit pagdating pala ng Panginoon, sino ka, hindi kita kilala.
Kaya hindi pa tayo talaga yung hindi tayo kampante na, tulad ko Kuya Ray, pupunta na ako sa langit kasi nag-share naman ako ng words of God, tumutulong naman ako sa nangangailangan, mahal ko pero ano yung wala na bakit nasabi ng Panginoon sa atin yun na hindi ko kayo kilala? Yun po Kuya Ray. Magandang katanungan yan, ano? Parang ganito yung tanong mo eh. Halimbawa ako, nangangaral ako. Darating ang panahon, di rin pala ako ligtas, no? Yung iba ay magaling sa debate, pero pagdating ng Panginoon, hindi siya kilala ng Panginoon. Ano problema? Ibig sabihin may problema sa tao. Pakinggan po ninyo ano ang dahilan. Dito po sa ikalawang Korinto Kapitulo 5 na ang bersikulo po ay this. Ang may problema yung tao. Marahil ito problema. Pakinggan natin. Ang sabi ng Panginoon ay ganito, sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Ano ibig sabihin nun, Sister Princess? Hindi natin alam ang buhay ng isang mangangaral eh. Malay natin magaling nga siya magsalita, pero pagkatapos ng mangaral, pagtalikod di natin alam kung ano ginagawa niya. Kaya ang may problema yung tao sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang pagbabatayan ng kaligtasan ng isang tao, pagbabatayan sila ng Panginoon ayon sa kanilang mga gawa. Kung ang gawa nila ay mabuti, sa pagkabuhay na maguli. Kung ang gawa nila ay masama, sa pagkabuhay na maguli, sa paghatol. Yan po'y mababasa ninyo sa 5 at 28 hanggang 29 ng aklat ni Juan. Ang sabi ron, at sa pagkabuhay na maguli, ang mga gumawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At sa pagkabuhay na maguli, ang gumawa ng masama ay sa paghatol. So mayroong ganung mga tao. No? Kaya wag tayo titingin sa mga mangangaral, sa mga mahuhusay magsalita. Bakit? Inahatulan din ng Diyos yan araw-araw sa kanilang mga gawa, sa kanilang buhay. Kaya tayo ngayon, tayong mga mangangaral, tayong mga nagba-Bible study rito ngayon, may itinuturo ang Panginoon at ito rin naman ang akin ding tinitignan sa sarili ko. Pakinggan ninyo sa ikalawang Korinto Kapitulo 13 na ang bersikulo naman ay 5. Ang sabi ganito, sa Kapitulo 13 na ang bersikulo ay 5, ang sabi ng Panginoon para tayo makatiyak, dapat may oras, may panahon araw-araw na ito dapat ang ginagawa natin bawat isa, kasama ako dyan. Ang sabi ganito, siyasatin ninyo ang inyong sarili. O yan, search yourself. Pag-aralan natin yung sarili natin kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Di susubukan natin ang sarili natin. Ako ba'y nangangaral ako pero ba yung ginagawa ko ba pagkatapos ko mangaral Subok ba na ako'y gumagawa ng mabuti sa harapan ng Diyos? Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. So, ganun tayo, no? Hindi yung pangaral tayo ng pangaral, akala natin magaling na tayo mangaral, sikat tayo, kilalang kilala tayo. Hindi yan na pinagbabatayan ng Panginoon. Pinagbabatayan ng Panginoon yung puso mo, yung ginagawa mo sa araw-araw, tinitimbang ng Diyos yan. Kaya ang tawag dyan ay mene tikel uparsin. Tinimbang ka, ngunit nasumpungan kang kulang. Yun lamang po. Amen. Napakaganda ng iyong katanungan. Brother Ray, Sige po. sis, Opo. meron lang po akong gustong idagdag doon sa tanong ni Opo. yung sagot sa tanong ni sister kanina. Mm. Di ba, Brother Ray, yung sa Apocalypse 14:12, sabi nga, Opo. doon na natin makikita yung maliligtas. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal na nagsisitupad ng utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Kaya nga, pag tayo ay talagang sikap na magpakabanal at magpasakaw sa kalooban ng Panginoon, tiyak, sister, maliligtas tayo. Yun ang talagang kinakailangan gawin. Dahil sa sarili natin, hindi natin kaya magpakabanal.
Pero sa tulong ng banal na Espiritu, sa biyaya ng ating Panginoon Kristo, magagawa natin ang pakabanal. Amen. Sige po, salamat Amen. po. Amen. Salamat, Amen. Sir Lorenzo. Maraming salamat sa inyong reflection, ay natuto ako. Kaya pala sis Langing, huwag tayong magyabang na ang galing-galing natin. Alam na natin yung buong Biblia, na lagi tayong 24 hours online. Hindi talaga tayo panatag na tayo makapunta sa langit, no? Kaya salamat sa pag-aaral natin ito, mga kapatid. Thank you po. Amen. Amen. Sobrang ganda po. Amen. Thank you, Sister Princess and Brother Lorenzo. And nakataas ng kamay si Sister Hilda. Good morning sa iyo, Sister Hilda. Go ahead po. Sister Hilda. Ayan. Ayan, good morning po. Nagigising lang ulit. Ayan. Good morning, Kuya Ray, Brother Ay, Sherwin. oo, good morning sa iyo riyan, ha? Good morning. Opo, praise the Lord po sa ating panibagong buhay na pinagkaloob ng ating Panginoon. Nais ko lang po magdagdag doon sa ni Sis Aura, na kung saan ay ang akin lang pong ibabahagi. Sinasabi po, Kuya Ray, Yeah. doon sa James 4, chapter 4, verse 10, sabi niya po doon na humble yourselves before the Lord and He will lift you up in honor. Verse 10, sabi po niya, get down on your knees before the Master. It's the only way you'll get on you. So yun po. Sa lahat po ng mga bagay na ating ginagawa, lalong-lalo na po sa nakasaad na nabanggit ni Sis Aura, na sa paglilingkod, lahat ng ating mga ginagawa ko, mga kapatid, kung tayo po ay nag-share ng ating mga kasi marami talaga ang nag-share ng kasulatan ng ating Panginoon bilang patotoo kung paano sila ginabayan at binasbasan ng ating Panginoon, na sila po ay nagpapasakop at nagpapagamit. At ito nga po yung marami tayong nakikita, kasi ito ay naramdaman nila na ang Panginoon ay mahal na nila. Bagamat kung sakali man po meron tayong mga nakikita na hindi totoo, kung sakali man po marami tayong nakikita na sa kanilang mga ginagawa ay kabaliktaran sa kanilang personal na buhay. Sabi nga, 'di ba, humble yourself. Itaas mo na lang sa Panginoon at maaari nating ipanalangin na ang taong ito ay hindi tayo maaaring maghusga, at na ang taong ito ay hindi natin husgahan siya, bagamat nakikita natin. Siguro sa araw-araw po nating panalangin sa Kanya na nagmula sa desire ng puso natin, wala kahit isa sa ating mga bibig na magsalita at wala tayong karapatan na siya ay hindi na maliligtas, or kasi ang Panginoon gagawa siya ng mahiwaga. Naniniwala talaga ako, at kasi nakikita ko na po ito, at ganun din tayo, mga kapatid. Wag natin ibaba din yung mga taong yung ano po ba, yung ay eto masigasig ako pero ikaw yung et cetera, kung ano man po yung maaari mong sasabihin, na kung siya ay kulang pa sa pananaw ng pagkilala sa Panginoon, ang the best na ipakita natin para makita din nila na tayo po ay meron ka ng tunay na pagpapatotoo sa Panginoon, nakikita ang wangis ng Panginoon sa pang-araw-araw mong buhay sa personal. Bagamat tayo po ay may kahinaan, inaamin ko po, hindi po ako perfect, pero yung pag-unawa, look up sa pangalan ng Panginoon, kung paano natin ipapakita yung patotoo na meron tayo sa ating Panginoon. Yun lang po, humble ourselves sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Huwag po nating ipagmalaki, dahil sa Panginoon po ito nanggagaling ang lahat.
how great thou art. This is my prayer po. Amen. Amen. Amen, Sister Amen. Hilda. Thank you po. Brother Ray, meron po ba kayong masasabi doon? Yeah, oo. So, maganda yung reflection ni Sister Hilda. At yan naman talaga ang kailangan natin. Ano? Ika nga meron tayong pagkakaisa, magkakapatid sa loob ng iglesia. Ano ho? At tayo ay lumalakad sa pag-ibig na magkakapatid bawat isa. Kasi tayo, panuorin tayo ng mga tao. Pakinggan po ninyo sa isang talata po ng Juan Kapitulo 13. May binabanggit ng ganito ang Panginoon. Kasi kung sinasabi nga naman ng iba, tayo ay mangangaral, pero ang ugali naman natin napakasama naman, hindi po maganda para sa ating Panginoon yan. Ano ho? At tingnan natin ang na sinabi ng ating Panginoon dito po sa Kapitulo 13 ng Aklat po ng Juan. At tingnan po natin yung versikulo. May magandang salin pa rin po ng Biblia rito. Sa 30, itaas natin ang 34. Ang sabi ganito. Pakinggan natin maigi ito. Ito'y napakagandang sinabi ng Panginoon sa atin bilang brothers and sisters. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Verse 35, sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So yun po ang number 1 na kailangan po natin, mga kapatid. Tama yung sinabi rin ni Hilda na be humble in the sight of God. Tayo maging mapagkumbaba sa paningin ng Panginoon. At kung tayo mapagkumbaba naman, yung totoo hindi yung, kasi meron mga taong mapagkumbaba, kunwari mapagkumbaba pero pag talikod mo, sasaksakin ka. Mahirap po yun, ano? Yung totoong mapagkumbaba, mapaharap ka man, mapatalikod ka man, mapagkumbaba ka, ang Panginoon naman ang magtataas sa iyo, no? At hayaan natin ang iba ang pumuri sa iyo, hindi yung sarili mo ang pupuri, no? So iba po. Yun lamang po, Sister Langging. Amen. Thank you po, Brother Ray. And thank you, Sister Hilda. Basahin ko lang po itong nasa chat box. Mula po kay Sister Marites Hermosora. Ang sabi niya po, habang nabubuhay at naghihintay tayo sa Panginoon, marami mang pagsubok, magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Amen po, Sister. And kay Sister MC, kaya wag tayong titingin sa tao, tutok tayo kay Kristo para tayo ay maligtas. Amen. And meron pa muli kay Sister MC, wag tayong maghusga base sa ating makita sa ating kapwa, bagkus ipagdasal natin ang ating mga kapatid. Amen. Amen. Yun lang po, Brother Ray. And sino pa pong may katanungan po? Meron pa po tayong konti pa. Sige pa, 1, 2 tanong tapos close na po natin. Sino pa pong gustong humabol, mga kapatid? Kahit hindi related Sis sa atin. Langging, Sige po. meron kasing, pero hindi ko po naabutan kasi yung ating kasi sobrang gising ko lang kanina lang po, yung pagtaas ko ng aking kamay. Sige, So, sige. yung si Sis Joanne po kasi ay nakikinig po sa atin. Kasama ko siya lagi. May napanood po siya na share ni, ako daw po magtatanong, sabi niya. Yung share po ni Sis Aura, pinanood po namin, yung Bible facts po ba siya? Yun po, konting lang po. Sabi niya, bakit daw kailangan pa na sasabihin yung pangalan ng mga pangalan ng ating mga sa labas, kung paano, bakit bawal yung ating bakit bawal yung pagkain baboy, bakit pinupunto pa talaga yung pangalan daw po ng ating mga kapatid sa labas na sila daw po ay kumakain, bagkus ay hindi naman daw po nila talaga alam pa. Paano daw po yung mga hindi nakakaalam
na yun talaga ay bawal. Nakakasakit naman daw po sa pangalan ng iba. Kumbaga sa Katoliko po. Kasi daw marami daw po na hindi pa nakakaalam ng tunay. Siya daw po ay nauunawaan daw po niya kasi nga ang side po niya ay SD18 po. Pero bakit kailangan pang banggitin daw po yung pangalan ng ating mga kapatid sa labas, yung sekta na Okay. pangalan po. Yun po. Okay, thank you po, Brother Ray. Salamat Sige po. po. Nakamute po, Brother Ray. So yun po sinasabi po ng Biblia sa atin, maging maingat tayo sa ating pangangaral, ano? Sapagkat ang unang ililigtas mo ang iyong sarili, ikalawa mga nakikinig sa iyo. Tama nga naman yun, may point yun, ano? May point na huwag na tayong babanggit ng particular church, ano? Hindi naman debate yan eh. Huwag tayong babanggit ng particular, ano? Except kung may nagtatanong. Depende po sa sitwasyon ng pag-uusap. Halimbawa, ang presentation natin ay kautusan ng Diyos tungkol sa health, tungkol sa pagkain. Gawin natin general, ano? Kasi ang aral naman ng Diyos general eh. Pangkalahatan yung aral ng Panginoon. Ganito aral ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon ay ganito, sa mga taong Kristiyano, dapat tayo ay maging masunurin doon sa ipinag-uutos ng ating Panginoon. Pakinggan ninyo, no? Ang sabi doon sa Galacia Kapitulo 6 na ang bersikulo po ay 1, ang sabi ganito, dito po sa 1, ganito sabi, mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, ayan ha, kayo mga nasa espiritu ay inyong papanumbalikin ng gayon sa espiritu ng kahinhinan, na iyong pagwariin ng iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Kung nakikita tayong mga sekta o mga relihiyon na sumusuway sa aral ng Diyos, ang sabi, papanumbalikin natin sila sa espiritu. Sabihin, aralan natin spiritually. At ang sabi rito, ang pagtuturo natin may kahinhinan. Huwag tayong drastic dumating. Kasi yung mga Katoliko niya, walang kaligtasan niya kasi kumakain ng baboy. Di ba? Masakit yun eh, di ba? Sa mga hindi pa nakakaalam. Kumbaga sa baga sa sugat. Huwag mong tatapikin yung sugat niya, abay masakit yun eh, baka masuntok ka, di ba? Kaya mahirap po yun. Huwag nating sasaktan, ano? Gawin nating magandang ang presentation. Sabi, papanumbalikin ng gayon sa espiritu ng kahinhinan. Ang sabi. Ngayon, ano yung espiritu ng kahinhinan? Na doon natin sila papanumbalikin. Versikulo 2. Ang sabi, mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Tingnan ninyo. Papanumbalikin natin ang tao sa aral ng Diyos na may kahinhinan. Anong aral ang dadalhin natin na mayroong kahinhinan sa harapan ng tao? Hindi yung kautusan ni Kristo. Ano kautusan ni Kristo? Pakinggan natin. Ito kautusan ngayon ni Kristo. Dito po sa 1 Korinto 10:31, itinuro na ng Kristo, ng ating Panginoon, yung tungkol sa hindi dapat nating kainin. Ang sabi ganito, ang sabi ni Apostol Pablo tungkol sa pagkain, kaya kung kayo'y nagsisikain man, ayan, o nagsisiinuman, ayan, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang aral dito, anuman ang kinakain mo, dito muna tayo sa pagkain. May aral ng Diyos tungkol sa pagkain eh. May kinakain ng tao na hindi nakapagbibigay luwalhati sa Diyos. At merong pagkain, pinakakain ng Diyos sa tao na makapagbibigay luwalhati sa Kanya. So doon papasok ngayon ang doktrina, ano yung mga kinakain ng tao na hindi nakapagbibigay luwalhati sa harapan ng Diyos. Ito mo ipasok na ngayon yung tungkol sa huwag kayong kakain ng laman ng baboy sapagkat ito'y karumal-dumal, ito'y makasasama sa inyo. Doon na tayo papasok. Doktrina na ngayon yun. So ganun po ang presentation. Hindi yung kumakain ng baboy, hindi maliligtas. Masasaktan nga naman doon sa mga taong kumakain ng baboy. So yun naman, Sister Langging, example lang po yung binigay ko sa inyo. Okay. Amen. Amen po. At tayo po ay nasa
oras na naman po mga kapatid. Siguro po, Thank you po. Brother Ray. Salamat. Thank you're you welcome, din, Sister Sister Hilda. Hilda. Thank you. Brother Ray, yung huli na lang po sa ating paghiwa-hiwalay bago po tayo maghiwa-hiwalay, yung huling mensahe na lang po, Brother Ray, para sa ating pagtatapos. Yes, oo mga kapatid, gaya ng ating napag-aralan. Be prepared, tayong lahat, kasama ako dyan, maging handa tayo. May sinasabi po ang Panginoon tungkol sa paghahanda natin. Nais kong buksan po ang aklat ng Apokalipsis sa Kapitulo 22, versikulo 14, 22:14 ng Apokalipsis. Tignan po natin. 22:14 ng aklat ng Revelation, ang sabi ng Panginoon ay ganito. Napakagandang aral po ito. Ang sabi ganito, Sister Langging, mapapalad ang nangaghuhugas ng kanilang damit. Mga kapatid, yung damit na tinutukoy dito, hindi po ito literal na damit. It is a symbolical na damit o gown. Ito po'y damit ng katwiran. Hinuhugasan natin. Bakit? Kasi narurumihan eh. Bakit? Nakaagawa pati tayo ng pagkakamali. Sa kabila ng nagagawa natin pagkakamali, nadudumihan, pero ang ginagawa natin, naghuhugas tayo. Upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Mga kapatid, tayo pa lamang ay nagpapaka-perfect. Hindi pa tayo perpekto, nagpapaka-perfect. Kaya ang sabi sa Revelation 14:12, sabi nga ni Brother Lorenzo, here are the patience. Narito ang pagtsatsaga. Nagtsatsaga pa tayo eh. Ibig sabihin, nagpapatuloy pa tayo mga kapatid. Kaya wag tayo maghatulan na parang lumalabas na ako perpekto. Yung kapatid kong hindi perpekto yan, hahatulan ko na. Wag ganoon. Pare-pareho tayo naguhugas ng damit natin eh. Bakit? Pare-pareho tayo nagkakasala rin araw-araw. Kaya nga araw-araw nananalangin tayo eh. Araw-araw sa panalangin, laging kaakibat yung paghingi natin ng kapatawaran. At araw-araw, 24/7, si Kristo pinamamagitanan tayo sa Ama. Kaya dapat tayo maghugas. Kaya yung paghuhugas na yun ay simbolo po na tayo'y nagsisisi sa kasalanan. So yun lamang po mga kapatid, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen po, Brother Ray, sa napakaliwanag at napakagandang pag-aaral ngayong araw na ito. And ako po ay nagpapasalamat sa inyong mga kapatid. Tayo po ay umabot na sa ating oras. I hope and pray na tayo po ay patuloy na lumalago sa salita ng Panginoon. And I hope and pray na nabibless po tayo palagi. And ayun, magkikita-kita po tayo muli sa next week, sa Monday po mga kapatid. Happy Preparation Day po sa inyong lahat. And Brother Ray, babalik ko na po sa inyo and pakisilip na lang po yung sinend kong prayer request, Brother Ray. Diyan po sa ating Zoom box kung nababasa niyo po. Yeah, nakita ko na. Oo. Okay po, maraming salamat po. And tayo po ay mag-closing prayer na po. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Ama naming Diyos na mapagpala at mahabagin sa lahat na ang tahanan ay nasa mga langit. Sa pangalan po ng inyong anak na aming Panginoong Hesus ay patuloy po kami nagpapasalamat sa inyo sa inyong kabutihan. Salamat po Panginoon, lalo na po sa aming napag-aralan sa oras na ito. Isang aral ng paghahanda sa aming mga sarili na siyasatin din namin ang aming mga sarili, Panginoon, habang kami naglilingkod sa inyo. Huwag naming tignan ang aming sarili na para bagang kami matuwid na lamang. Kundi kami po ay tumingin sa aming sarili na nangangailangan pa rin ng pagliligtas araw-araw ng aming Panginoong Hesus. Turuan niyo po kami maging mapagkumbaba, tunay na pagpapakumbaba sa inyong harapan at sa harapan ng mga tao. Tulungan po kami, Panginoon, na kami patnubayan ng Banal na Espiritu Santo upang magawa namin ang inyong kalooban na may kababaang loob at pagtatapat sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Alalayan niyo po kami, Panginoon, ng iyong mga anghel. Tulungan niyo kami, Panginoon, na lumakad sa landas ng iyong katwiran. Tangi ko pong dinadalangin po sa inyo ang mga kahilingan ng iyong mga anak
Narito po ang kahilingan ni Sister Marites Hermosora para sa kanyang kagalingan na kanyang dinadanas po ngayon. Dinadalangin din namin si Sister Nena Sahulan sa kanyang kagalingan. Gayun din si Milan Apari sa kanyang kahilingan, sa kanyang kagalingan. Si Zabon sa kanyang karamdaman. Si Muziko Thomas sa kanya ring karamdaman. Si Jonathan Asitura sa kanyang karamdaman. Si Auntie Amy sa kanyang karamdaman. Gayun din si Brother Hiro Kitahara sa kanyang karamdaman din. Dalangin namin ang kanilang mga kagalingan. Gayun din si Murakami family sa kanilang kagalingan din, Panginoon. Si Nanay Lote sa kanyang buong kagalingan. Sister Irene, gayun din si Ate sa atin pong group for good health ay dalangin din po namin, Panginoon. Gayun din ang mga ministeryong ginagampanan at gagampanan pa ho namin sa mga pangangaral. Panginoon, naway hipuin niyo ng inyong mapagpalang kamay ang inyong mga anak na ito na dumaranas ng kanilang mga kahinaan, physical man, kahit dumating man sa spiritual. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Alalayan niyo po kami sa tuwid-tuwiran. Ibangon niyo po kami sa banig ng karamdaman. Lalo na po, Panginoon, ang aming pananampalataya ay lalong sumigla at lalong lumakas hanggang sa wakas. Sa pansamantalang paghihiwalay po namin magkakapatid sa grupong ito, idinadalangin namin, Panginoon, ang inyong bendisyon. Basbasan niyo po kami. Ingatan kami ng iyong mga anghel laban sa sandibutang ito. Ilayo po kami sa aming mga kaaway. Ingatan po ang aming buhay na iyong patuloy na ipinapahiram sa amin. Patawarin niyo po kami anuman ang aming mga pagkukulang, Ama. Kayo po nakababatid ng aming kalagayan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen and amen. 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 Amen.